Dear Miss Love, magandang araw po sa inyo at pati na rin po sa inyong mga masusugid na taga-subaybay. Ako po si Matt, 23 anyos. Ibabahagi ko lamang yung karanasan ko na magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Tungkol ito kay Ate Miranda. Kaibigan ko si Junel simula pa high school at tambay na ako palagi sa bahay nila. Tambay ako lagi sa bahay nila at kung tutuusin, hindi lang si Junel ang dahilan kung bakit palagi akong nandoon. Dahil kay Ate Miranda. Ang kapatid niyang nasa edad 38. Matanda siya sa amin ng ilang taon pero hindi mo iisipin na halos nasa 40 na siya. Maalaga to sa sarili, palaging mabango, laging maayos manamit kahit nasa bahay lang. At ang isa pa, napakapilya niyang babae. Yung tipo ng babaeng tahimik sa umpisa pero kapag kinausap mo na, may kalokohan sa dulo ng bawat linya. Lagi niya kaming tinutuksong magkakabarkada. Lalo na ako. Minsan simpleng biro, minsan parang may laman. At doon ako unti-unting natutong mahulog sa kanya. Isang gabi noon nung nagyaya si Junel ng inuman sa bahay nila. Pumunta naman ako agad. Pagbukas ko ng gate nila, una kong nakita si Ate Miranda. Nasa terrace siya noon, naka-short at maluwag na puting t-shirt. Wala siyang make-up pero ang ganda niya. Ewan ko ba naman sa kanya. Maganda naman siya, pero bakit hindi niya naisipang mag-asawa? Palibhasa, siya na siguro yung tumayong ina at ama sa kanilang dalawa dahil sa matagal nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Uy, Matt, ang gwapo mo yata ngayon ah. Sabi niya sa akin sabay kindat pa. Ikaw din naman ate ah, parang di ka talaga tumatanda. Balik ko namang biro sa kanya. Siyempre, kailangan pa rin magpaganda no, kahit walang asawa. Sagot naman niya sabay tawa. Ganun siya. Madalas niyang ibiro yung pagiging single niya. Pero may halong pilya sa paraan ng pagkakasabi. At sa tuwing ginagawa niya yon, para bang ako yung kinikilig. At habang nagiinuman kami sa labas kasama ang tropa, siya naman ang pabalik-balik sa kusina at terrace. Minsan nagbibigay ng pulutan, minsan naman nanunukso lang sa amin. Mabilis lumipas ang mga oras. Ang tigi-isang bote naging isang case na. At bandang 9:00 yun ng gabi, pagpasok ko sa kusina, nandoon si ate. Tahimik siya habang nag-aayos sa kusina. Pero paglapit ko, bigla siyang napangiti at nagsalita. Oh, ikaw pala Matt, lasing ka na yata, parang namumula ka na. Tanong niya. Ha? Hindi pa naman ate. Hindi naman ako agad nalalasing eh. Sagot ko. Sus, sige na nga. Naniniwala na akong hindi ka pangalasing. Kasi hindi ka makatingin ng diretso sa akin eh. Anya sabay lapit ng dahan-dahan. Lalo akong kinabahan. Hindi yung takot, kundi kaba na may halo ng kilig at init. Huwag kang kabahan, Matt. Baka kung anong isipin ni Junel. Baka mamaya akala niya kung anong ginagawa ko sa'yo. Sabi niya sabay hawak ng marahan sa braso ko. Hindi naman ako kinakabahan ate. Sagot ko. Ah, talaga? Bakit para kang naiilang dyan? Grabe ang lapit niya. Amoy ko na yung pabango niya, yung hininga niya, at yung paraan ng pagkakatitig niya, parang sinasadya. Ate naman, mahina akong sabi. Lagi mo na lang akong pinagtitripan eh. Natawa siya. Alam mo, sa lahat ng kaibigan ni Junel, ikaw ang napakasarap lokohin. Anito sabay halakhak. Teka nga, baka mamaya isipin nila doon, inaakit kita ha? Hindi ko alam kung biro lang ba yon o may halong katotohanan na. Lumipas ang mga araw. Buwan. Dumating yung araw ng birthday ni Junel. Maaga pa lang, andun na ako para tumulong. Pagdating ko doon, unang bumungad sa akin si Ate Miranda sa terrace. Nakadress na hindi lalampas sa tuhod.
Hindi lantad pero sakto lang para mapatingin ka ng hindi mo sinasadya. Maganda talaga ang katawan niya. Kahit na nasa 38 na siya. May kurba at alam niya kung paano dalhin ang pananamit niya. Palibhasa nga siguro hindi pa nagkakaanak. Kaya naman dalagang-dalaga talagang tingnan. Uy, Matt, sabi niya. Maaga ka? Excited ka bang pumunta dito o may inaabangan ka? Napangiti naman ako, Miss Love. Hindi ko alam kung bakit pero bawat kilos niya may dating. Hindi naman OA. Pilya lang talaga siya. Yung tipong hindi mo alam kung biro lang ba niya talaga o talagang may laman na yung mga sinasabi niya. At habang abala ang lahat sa paghahanda, ako naman ay inutusan ni ate na magbitbit ng mesa sa bakuran. Habang binubuhat ko, bigla siyang lumapit sa likod ko at nagsalita ng pabulong. Ang ganda yata ng katawan natin ngayon, Mata. Napatingin ako agad sa kanya. Pero pagtingin ko, naglalakad na siya papalayo. Na para bang wala lang. Pero sa loob ko naman, konting-konti na lang talaga, papatulan ko na si ate. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang handaan. Ang daming tao, maingay, may mga nagkakaraoke, may nagiinuman sa mesa. Pero sa lahat ng tao na nandun, iisa lang talaga ang tinitingnan ko. Si Ate Miranda. Habang abala siya sa mga bisita, hindi ko maiwasang sundan ng tingin ang bawat kilos niya. Pansin ko rin na ilang beses siyang pasimpleng lumilingon sa akin. Hindi ako nag-iilusyon. Alam kong pareho naming alam kung anong nangyayari sa pagitan naming dalawa. Matt! Sigaw ni Junel. Tara na, tagay na tayo. Umupo naman ako sa mesa. Marami ng lasing na mga kasama niya. Puro nagtatawanan na. Si Junel nakangiti habang pinupuno ng alak yung baso ko. Pre, birthday ko ngayon, di ba? Kaya kahit malasing tayo, okay lang. Marami siyang sinasabi. Pero ako, nakafocus kay Ate Miranda na nasa kabilang dulo. Hindi ko maiwasang hindi pa rin siya mapansin. Nakaupo na siya noon, nakangiti habang nakatingin sa akin. Hindi yun simpleng tingin. Yung tipong parang nangaakit kahit wala namang sinasabi. Maya-maya tumayo siya. Lumapit siya sa mesa namin at nagdala ng pulutan. O ayan ha, para hindi kayo bumagsak kaagad. Ate Miranda, salamat ah. Sigaw nung isa naming tropa na lasing na yata. Nung nilapag niya yung plato sa harapan ko, mabilis niya akong hinawakan sa ilalim ng mesa. Hindi halata, pero ramdam ko. Mainit at mabilis lang. Sinadya niya. Sapat para kabahan ako. Napatingin pa nga ako sa kanya noon. Giting-ngiti siya. Pilya, na para bang wala namang ginawang masama. Habang lumalalim yung gabi, isa-isa nang nalalasing ang mga tao at nag-aalisan. Si Junel, bumagsak na sa may sofa. Ang mga tropa, nakatulog na rin sa gilid ng mesa. Ang mga kamag-anak nila nagsiuwian na rin. Ako at si Ate Miranda, parehong gising pa. Ako noon, medyo tipsy na pero malinaw pa ang isip. Siya naman, may konting pula na sa pisngi. Halatang nakainom pero kontrolado pa rin ang sarili. Matt, tawag niya. Lumapit naman ako. Wala nang tao nun sa kusina. Tulungan mo ako magligpit oh. Pagpasok ko sa kusina, siya lamang yung nandun. Inilapag niya yung mga baso sa lababo. Ako naman ay nagligpit ng mga bote sa lamesa. Pagod ka na? Tanong niya habang nakasandal sa pader. Hindi pa naman. Sagot ko. Basta kasama naman kita, hindi naman ako napapagod eh. Sus! Bolero! Sabi niya, pero hindi umalis sa pagkakatitig sa akin. Lumapit siya maya-maya. Dahan-dahan lang. Yung lakad niya mabagal talaga na para bang sinasadya. Hanggang sa halos magkalapit na kaming dalawa. Matt, okay ka sana eh. Kaso ang bata mo pa. Bulong niya.
Pero, ikaw, gusto ko ate. Natawa siya ng mahina. Alam mo bang delikado yung mga sinasabi mo? Hindi naman ate. Totoo lang naman yung sinasabi ko eh. Paano kung seryosohin ko yung mga sinabi mo ha? Gusto mo ako? Sigurado ka ba? Wika niya sabay ngiti. Natahimik ako ng ilang segundo. Ramdam ko na yung init sa pagitan naming dalawa kahit wala pa namang nangyayari. Nakatitig lang siya sa akin. Tapos bigla siyang lumapit ulit. Sobrang lapit na halos magdikit na yung ilong naming dalawa. Alam mo Matt, matagal ko nang napapansin kung paano ka tumingin sa akin. Ikaw naman kasi ate eh. Anong ako? Pilya ka kaya? Natawa lang siya. Pero sa tawa niyang yun, alam kong hindi lang ako ang may nararamdaman. Bigla siyang humakbang pa ng isang beses. Kaya lalong lumapit ang katawan niya sa akin. Ramdam ko na nga yung init ng hininga niya. Matt, mahinang sabi niya, sigurado ka ba talaga dyan sa nararamdaman mo? Hindi na ako tulad ng mga kaedad mo. Totoo ate, sagot ko. Hindi naman ako nagbibiro eh. At hindi ko ginagawang biro yung pagkagusto ko sa'yo. Pilyo ka rin pala. Sagot niya, sabay ngiti at marahang tinapik ang balikat ko. Mas pilya ka. Pagkatapos nun, naiwan ako sa kusina mag-isa na para bang tinamaan ng kuryente. Hindi ko talaga alam kung laro lang yung ginagawa niya o may halong katotohanan na rin. Simula nung gabing yun, nung birthday ni Junella, halos gabi-gabi ko nang naiisip si Ate Miranda. Kahit saan ako pumunta, kahit anong gawin ko, bumabalik sa isip ko yung gabing nagkasama kami sa kusina habang lasing ang lahat. Yung titig niya, yung ngiti niyang pilya, yung paglapit niya, at yung mga sandaling hindi namin kailangang magsalita para maintindihan ang isa't isa. Pareho naman kaming single. Wala naman kaming niloloko. Wala naman kaming kailangang itago sa mundo. Maliban lang sa sinasabi niyang magkaiba ang edad naming dalawa. Kaya kahit alam kong kakaiba ang sitwasyong to, hindi ko to tinitingnan bilang mali. Sa totoo lang, Miss Love, matagal ko na rin pinipigilan yung sarili ko. Matagal ko na rin gustong sabihin kung ano yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero, ewan ko ba kung seryoso siya? Lagi na lang kasi siyang puro biro. Isang linggo pagkatapos ng handaan, isang tahimik na hapon, dumaan ulit ako sa bahay nila. Medyo maaliwalas noon ang paligid. Nasa trabaho pa si Junel, kaya naman alam kong si Ate Miranda lamang ang nandoon. Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan ng dahilan para pumunta roon. Sapat na yung sabihin kung gusto ko lang siyang makita. Pagpunta ko sa gate, agad ko na siyang nakita na nasa terrace. Naka-short siya at simpleng sando. Basa pa yung buhok niya. Hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig habang nakaupo sa kahoy na bangko. Nung mapansin niya ako, agad siyang ngumiti. Pamilyar na ngiti. Oy, Matt, bati niya. Aba, araw-araw ka na yatang dumadaan dito ah. Napangiti ako. Kasi may hinahanap ako eh. Tumawa siya ng marahan. At sino naman yung hinahanap mo, Abera? Di ikaw. Natawa siya. Grabe ah, ang corny kaya. Pagkatapos noon ay sandali kaming natahimik. Hindi naman siya nagalit, bagkus napangiti pa nga siya ng matamis. Yung ngiti ng isang babaeng alam kong may nararamdaman din sa kanyang kaharap. Pumasok kami sa loob ng bahay. Tahimik at walang maingay. Walang istorbo. Amoy ko yung pabango niya na pamilyar na sa akin. Isinara niya yung pinto at sumunod sa akin. Hindi na kailangang sabihin kung bakit. Pareho naming alam kung saan patutungo ang araw na ito. Matt, sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. Sigurado ka ba talaga? Tumango ako. Ate, ilang beses mo nang tinanong yan.
Sinabi ko na sa'yo, siguradong sigurado ko. Simula pa noon, gusto kita. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Hindi ko na kailangan ng mahabang paliwanag. Pagkatapos noon lumapit siya at nilagay ang palad niya sa dibdib ko. Ramdam niya yung tibok ng puso ko. Mabilis, parang kumakabog na hindi mapigilan. Nakatitig lang siya sa mga mata ko. Doon pa lang, alam naming pareho, wala nang atrasan. Niyakap niya ako. Ako naman, otomatikong yumakap pabalik. Para bang matagal nang sabik ang mga katawan namin na magsama sa isang tahimik at tapat na sandali. Ramdam ko ang katawan niya, laban sa akin. Amoy ko pa rin ang bango ng kanyang buhok. At doon sa mismong yakap na iyon, alam kong tuluyan nang may mangyayari. At pareho naming gusto. Matt, bulong niya malapit sa tenga ko. Hindi ko alam kung kailan nangyari to pero hindi ko rin gustong pigilan yung nararamdaman ko para sa'yo. Unti-unting lumapit ang mukha namin sa isa't isa. At sa pagitan ng tahimik na sala, kung saan una kaming nagkatinginan ng birthday ni Junel, nagtagpo ang labi namin. Hindi ko alam kung ilang segundo yon pero parang tumigil ang paligid. Grabe, hindi ko talaga inaasahan na mangyayari yon. Hindi ko kailangang sabihin yung nararamdaman ko. Nasa bawat galaw at bawat paghinga ang sagot. Pagkatapos noon, hinawakan ko ang pisngi niya. Hindi siya umiwas. Sa halip, lalo pa nga niyang nilapit yung sarili niya. At yung mga sandaling yon, punong-puno na kami ng init. Punong-puno ng damdamin na hindi na mapigilan. Ang bawat haplos ay may kasama ng emosyon. Ang bawat tingin ay may kasamang kasiguraduhan. Wala nang kailangang itago at walang kailangang pagtakpan. Nang matapos ang mga sandaling yon, mabilis pareho ang aming paghinga. Kumalas kami sandali sa isa't isa at pumasok kami sa kwarto niya. Doon, tuluyan naming pinunan ang pangangailangan ng isa't isa. Pagkatapos noon, parehas kaming hingal na hingal. Pero parehas ding may ngiti sa labi. Hindi ko alam kung saan nahantong ang kwento namin ni Ate Miranda. Pero sigurado ko Miss Love sa isang bagay. Hindi ko pinagsisisihan na nakagusto ko sa kanya. Na minahal ko siya. Hindi ko yon kailangang ikahiya. Pareho kaming single. Pareho kaming may karapatang magmahal. At kung ano man ang tingin ng iba, hindi na yon mas mahalaga kaysa sa kung anong meron kami ngayon. Ang ngiti ni Ate Miranda, ang ngiting yon ang dahilan kung bakit ako araw-araw bumabalik sa kanila. At sa bawat balik ko, mas lalo kong napapalapit sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin ni Ate Miranda, kinausap ko si Junel. Nasa harapan kami noon ng inuman. Pare, may kailangan kong sabihin sa'yo eh. Bungad ko sa kanya. Napakunot pa ang noo niya noon. Parang ang bigat niyan pare ya. Ano ba yun? Huminga ako ng malalim. Tungkol sa ate mo. Ha? Bakit na ba napasok si ate dito? Anong meron kay Ate Miranda? May ginawa ka ba? Napataas pa ang boses niya. Umaling ako. Wala pre. Pero may aaminin sana ako sa'yo eh. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Gusto ko si Ate Miranda eh. Hindi basta gusto lang. Gusto ko siyang ligawan. Kung papayag ka. Sandaling natahimik si Junel. Para bang napako siya sa pwesto. Tapos bigla siyang natawa. Hindi yung masayang tawa, kundi yung tawang hindi makapaniwala. Tang-ina, seryoso ka ba, Matt? 39 na yun ah. Ikaw bata ka pa. Alam ko, sagot ko naman agad. Pero wala naman sa edad yun pare eh. At hindi rin naman ako nagbibiro. Gusto ko yung ate mo. Matagal na. Hindi ko lang inaamin sa'yo. Naatigilan siya.
Kita ko sa mukha niya na hindi niya inaasahang marinig yun. Nawala tuloy bigla yung tawa niya. Napalitan yata ng kaba tsaka pag-aalinlangan. Pare, si Ate Miranda, alam mo namang nasaktan na siya noon, di ba? Kaya nga hindi na nag-asawa eh. Ayoko naman nang maulit yun na masaktan ulit. Tumango ako. Yun din ang dahilan kung bakit ako lumapit sa'yo eh. Gusto kong malaman mo na seryoso ko sa kanya. Hindi naman to laro lang pare. Gusto ko siyang ligawan ng maayos. Gusto ko siyang respetuhin. Sigurado ka ba? Tanong niya na medyo lumalambot na ang tono. In love ka ba talaga? Hindi lang basta in love pare. Sagot ko. Gusto ko siyang alagaan. Kahit pa mas matanda siya sa akin. Kahit pa sabihin nga ng iba na hindi bagay, wala akong pakialam. Hindi ko naman makukontrol ang sarili ko pare eh. Sobrang mahal ko siya. Napakamot si Junel ng ulo. Sabay na pabuntong hininga. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mai-stress sa sinasabi mo eh. Tahimik naman akong naghintay. Ramdam kong mabilis ang tibok ng dibdib ko. Iniisip ko, baka bigla niya akong sapakin o kaya hindi siya pumayag. Pero after ng ilang segundo, bumuntong hininga siya ulit at ngumiti. Matt, kaibigan kita. Kilala naman kita. Hindi ka naman siguro gagawa ng kalokohan kung hindi mo kayang panindigan. Tumango siya. Kung seryoso ka talaga kay ate, wala naman ako magagawa. Diligawan mo siya. Napasinghap ako noon at para bang nabunutan ng tinik. Pero may isang kondisyon. Dagdag niya. Ano naman yun? Tiyakin mo lang na hindi mo siya iiwan. Dahil pag sinaktan mo si Ate Miranda, ako mismo ang susuntok sa pagbumuka mo pare. Tawa siya ng mahina. Napangiti naman ako. Oo naman pare, hindi ko naman sasaktan si Miranda eh. At lalong-lalong hindi ko siya lolokohin. Inabot niya ang kamay niya. Sige, good luck gago, sana maging kayo. Hindi ako nagdalawang isip. Hinawakan ko ang kamay niya, matatag at punong-puno ng pasasalamat. Salamat Junel. Hindi mo alam kung gaano ko kinabahan nung sabihin ko sa'yo to. Habang nag-uusap kaming dalawa, ramdam ko yung bigat na gumagaan sa dibdib ko. Ngayon, wala na akong tinatagong lihim. Wala na akong iiwasang tanong. At higit sa lahat, may basbas na ako sa nag-iisa niyang kapatid. Sa wakas pwede ko nang ligawan si Ate Miranda. At doon nagsimula ang panibagong kabanata. Sa ngayon ho, Miss Love, 5 taon na rin ang lumipas. Mula nung mangyari yun, mula nung umamin ako kay Junel. Sa totoo lang ang daming nangyari. Ang daming nagbago. At habang sinusulat ko to ngayon, tahimik ang buong bahay. Si Miranda nakahiga sa kama. Mahimbing nang natutulog. Nakayakap sa kanya ang anak namin. Oo, Miss Love, yung tinatawag nilang menopausal baby. Akalain mo yun, sa edad niyang yun nagkaanak pa kami. Tinititigan ko sila at parang hindi pa rin ako makapaniwala na naging ganito ang buhay ko. Kompleto, masaya, kahit may mga araw na hindi kami bati. Kahit may mga pagtatalo dahil sa maliliit na bagay, uuwi pa rin kami sa isa't isa. Matatag kaming dalawa at hindi ko yun ipagpapalit kahit kanino. Naalala ko tuloy yung araw na kinausap ko si Junel. Yung pangako ko sa kanya, tiyakin mo lang pare, hindi mo sasaktan si ate. Yun yung sinabi niya. At hanggang ngayon, Miss Love, bit ko yun. Tinupad ko. Hindi ko sinaktan o niloko ang ate niya. Minahal ko to ng sobra. Inalagaan ko. Pinili ko araw-araw. Pero kahit gaano kami kasi ngayon, may kirot pa rin sa dibdib ko, Miss Love. Pag naaalala ko siya. Si Junel, ang tropa kong parang kapatid ko na rin. 3 taon na ang nakakalipas mula nung maaksidente siya at kinuha siya sa amin. Hanggang ngayon mabigat pa rin kay Miranda yon. Kasi alam ko naman na si Junel lang yung nag-iisa niyang kapatid. Naging kasama niya sa lahat. Minsan nakikita ko pa rin si Miranda
na nakatitig sa lumang litrato ni Jonel. Tahimik na umiiyak. Yayakapin ko lang siya dahil yun lang naman ang kaya kong ibigay sa kanya. Ganun siguro talaga ang buhay. May kapalit ang bawat saya. May kirot na kailangang tanggapin. Pero naniniwala akong tinitingnan kami ni Jonel mula kung nasaan man siya naroroon. Kaya pare, kung naririnig mo man ako ngayon, tinupad ko ha. Hindi ko niloko ang ate mo. Hindi ko siya sinaktan at hindi ko siya iniwan. Minahal ko siya ng totoo. At patuloy ko pa rin ginagawa yon magpasa hanggang ngayon. At salamat pare. Kasi kung hindi mo ako pinagkatiwalaan noon, hindi ko mararanasan to. Hindi ko mararanasang makita sina Miranda at ang anak namin na mahimbing at magkayakap habang hinuhulma ko tong kasaysayan namin. Ito yung buhay na pinangarap ko at hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Maraming salamat Miss Love sa pag-ere po ng kwento ko. Ito'y maiksi lamang pero sana'y nagustuhan niyo ho. Muli, ako ho si Matt. Maraming salamat.